mga ordinary employees lang ito sila. I mean, sa akin, wala namang problema na sirain niyo ang pangalan ko. Kasi nung pumasok ako sa politika, expected naman na talaga yun na, di ba? Sa politika, siraan talaga yon. Sisirain mo ang kalaban mo para magmukha kang malinis. Isang umagang tila ordinaryo, ngunit sa likod ng katahimikan ay nagpapadya ang isang pasabog na tiyak na magpapakulo ng dugo ni Vice President Sara Duterte. Ang mga pinagkakatiwalaan niya kasing opisyal, ang kanyang mga bata, na itinuro niyang tagapagtanggol ng kanyang administrasyon ay nakatakda ng ikulong. Hindi nila inaasahan na ang araw na ito ay darating. Isang araw ng paniningil, hindi lamang ng batas, kundi pati na rin ng tiwala at reputasyon. Habang papalapit ang mga oras, ang tanong na bumabagabag sa lahat, paano tatanggapin ni Sara Duterte ang balitang ito? Ang galit na matagal ng kinikimkim ay maaring sa wakas ay sasabog. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Isang balita mula sa GMA News. Ang pinabanggit dito, for OVP exec cited in contempt for repeatedly skipping house probe. Oo mga kaibigan, ayon sa balita, 4 na opisyal mula sa Office of the Vice President ang sinampahan ng contempt dahil sa kanilang paulit-ulit na pagliban sa investigasyon ng House Panel ukol sa paggamit ng pondo ng OVP at Department of Education noong nasa pamumuno pa ito ni Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ang 4 na opisyal na sinampahan ng contempt ay sina Limuel Orponio, Gina Acosta, Sunshine Fajarda at Edward Fajarda. Inihain ni House Deputy Speaker J.J. Suarez ang motion sa isang pagdinig nitong Lunes, November 11, 2024 matapos malaman mula sa Committee Secretariat na 3 beses nang binaliwala ng 4 ang investigasyon ng panel at 5 beses naman ang sampin na ad testificandum. Higit na ito sa panahon na karaniwan pinapahintulutan ng komite. Ayon ito kay Suarez, ang contempt order laban sa 4 ay may kasamang detention order sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Naglabas na rin ang mga otoridad ng immigration lookout bulletin order laban sa mga opisyal dahil sa kanilang pagtanggi na dumalo sa isang legislative inquiry. Ang 4 na opisyal ay kabilang sa 7 OVP officials na naunang nagsumite ng position paper kung saan nakasaad ang kanilang pagtanggi na dumalo sa nagpapatuloy na investigasyon ng House Good Governance and Public Accountability Committee ukol sa paggamit ng pondo ng ahensya. Samantala, muling nagpalabas ng sampina at testificandum ang House Panel para kay OVP Chief of Staff Zuleika Lopez sa makataong dahilan dahil nasa Estados Unidos ito upang alagaan ang isang tiyahing nasa malubhang kondisyon. Nagbigay si Lopez ng sulat sa komite ukol sa kanyang sitwasyon. Sa kanilang position paper, iginiit ng mga opisyal ng OVP ang kanilang karapatang tumanggi sa investigasyon at binanggit na sila inimbitahan bilang resource persons. Sa kabuuan, inuulit namin ang aming naunang posisyon sa kaso ng Calida versus Trillanes na ang mga taong inimbitahang humarap sa isang legislative inquiry ay ginagawa ito bilang resource persons at hindi bilang akusado sa isang criminal proceeding. Kaya nararapat silang bigyan ng respeto at pagkaalam dahil wala naman silang obligasyong tanggapin ang investigasyon, subalit ginawa nila ito. Ang kanilang pagkikibagay ay hindi dapat tumbasan ng mga inanunsyong ayon sa position paper. Guided kami ng ruling ng Supreme Court na maaring tanggihan ang imbitasyon mula sa komite at may karapatan kaming magkaalang na tumanggi sa pagsali sa mga pagdinig. Dagdag pa nito, sa parehong pagdinig, pinaalis ng House Committee on Good Governance ang Public Accountability si Atty. Emily Torrentira matapos dumalo ng walang maipakitang dokumento na nagpapahintulot sa kanya na kumatawan sa OVP. Ipinakilala ni Torrentira ang sarili bilang Chief ng Legal Affairs Department ng OVP at sinabi na tinanggihan niyang tanggapin ang sapina at testificandum para sa kanyang mga kasamahan dahil sa patakaran ng rules of court na nangangailangan ng pisikal na presensya upang tumanggap ng sapina. Tumanggi rin si Torrentira na manumpa sa kabila ng kanyang pagdalo at iginiit na naroon siya upang kumatawan sa OVP bilang isang institusyon.
Nagmosyon si Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano na paalisin si Torontira mula sa pagdinig na agad namang inaprubahan ng mga miyembro ng panel. Ayon kay House Deputy Speaker Suarez, hindi maaaring tanggapin ng komite ang presensya ni Torontira dahil hindi malinaw ang mga detalye ng kanyang pagtalo. Hindi siya inanyayahan, hindi siya nanumpa at walang komunikasyon ukol sa kanyang pagtalo. Maaaring nagkukunwari siyang kumakatawan sa iba, sabi pa ni Suarez. At dahil dito, sigurado na matindi ang galit ni Vice President Sara Duterte dahil sa nangyayari sa kanyang mga executives at ating hintayin ang kanyang panig tungkol sa bagay na ito. Sa gitna ng gulo at kontrobersya, isa itong mahalagang paalala na walang sinuman ang maaring makaligtas sa paniningil ng batas, maging sila man ay malalapit sa kapangyarihan, at pagsunod sa investigasyon ay hindi lamang tungkulin kundi isang patunay na sa harap ng anumang akusasyon, may pagkakataong may pagtanggol ang sarili sa tamang paraan. Ang nangyari sa mga opisyal ng OVP ay maaring magsilbing babala sa iba pang nasa pamahalaan. Ang katarungan ay maaring mabagal, ngunit ito'y darating. Gayunpaman, sa likod ng tensyon at galit, mayroon pa ring puwang para sa pagninilay at pagbabagong loob. Sa bawat hamon, naroon ang pagkakataon para magbalik loob at ayusin ang nasirang tiwala, hindi lamang sa tao, kundi sa ating Panginoong Diyos. Lucas 8:17. Sapagkat walang bagay na natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalantad at malalaman. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na anumang lihim ay darating sa liwanag. Sa anumang posisyon o kapangyarihang taglay natin, hindi tayo makakaligtas sa Diyos na nakakakita ng lahat. Hinihikayat tayo ng Biblia na mamuhay na may katapatan at takot sa Kanya, sapagkat Siya ang tunay na hukom. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo na may pusong mapagkumbaba. Sa gitna ng kontrobersya at gulo sa aming bayan, hinihiling namin ang iyong paggabay at katarungan. Tulungan mo ang aming mga lider na maglingkod ng tapat at may malasakit sa kanilang mga nasasakupan. Ama naming Panginoong Diyos, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, naway makita ng bawat isa ang kahalagahan ng pagsunod sa iyong mga utos at sa batas ng tao. Bigyan niyo po kami ng tapang na harapin ang katotohanan at maging huwaran ng katapatan. Gabayan mo rin, o aming Panginoong Diyos, ang aming mga pusong sugatan at naliligaw ng landas upang sila'y magbalik loob sa iyo. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang kinabukasan ng aming bayan, naway maghari ang kapayapaan, katarungan at pagmamahalan sa aming lahat. Pinupuri ka namin, o aming Panginoong Diyos, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito ang isang hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.